Isang magandang balita ang hatid ng pamahalaan para sa mga taga Cebu, lalo na sa ating mga pasyente at frontliners sa mga pampublikong ospital. Personal na nakilahok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa turnover ng medical assistance na isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO bilang bahagi ng medical equipment donation program ng ahensya. Sa programang ito, nagkaloob ang PCSO ng mga makabagong ultrasound at X-ray machines upang mas palakasin ang diagnostic services ng mga provincial hospitals sa Cebu. Layunin nito ang mas mabilis, mas epesyente at mas tumpak na medical examinations para sa mga pasyente. Bukod dito, tumanggap din ang Cebu Provincial Hospital, balamban ng 20 wheelchairs at iba't ibang gamot upang suportahan ang mobility ng mga pasyente at pang-araw-araw na pangangailangan ng ospital. Hindi rin nagpahuli ang Office of the President na nagkaloob ng 5 milyong pisong tseke bilang karagdagang tulong pinansyal sa nasabing ospital. Our hospital, si PH Balamban, is a level 2 hospital with 100 bed ABC from DOH, but our implementing now is 200 beds. So, since we are at level 2 hospitals, we have different services na. These machines, especially our portable X-ray machine is very, very needed, no? Because usually it is the patient that will go to the X-ray department. So by this machine, it is now the machine that will go directly to the patient. So the patient will not be transported from other department, right? So the ultrasound machine is also very important because it is a diagnostic machine which can help our doctors diagnose, and they can treat them efficiently and effectively. So it is with the highest pride and profile honor that we welcome the visit of His Excellency President Bongbong Marcos Jr. and of course the General Manager of the PCSO, which is Sir Mel Robles. So we extend our deepest gratitude for choosing CPH Balamban. This is an occasion of historic significance for all of us. Because it is the first time that our institution had been honored by a presidential visit. So maraming salamat po sa pagbibigay ni President Bongbong Marcos sa kanyang oras para personal niyang makita at suriin ang mga kailangan ng aming hospital. Malaki talagang tulong ito sa ating kababayan. Ito po ang malinaw na patunay sa pagtupad ng kaniyang ng kaniyang pangako para sa bagong Pilipinas, ensuring that no Filipino will be left behind. Sinigurado ni Pangulong Marcos Jr. ang implementasyon ng Zero Balance Billing Policy sa lahat ng mga pasyenteng makakonfined sa ward accommodation ng Department of Health Hospitals. Full coverage ng lahat ng medical procedures, operasyon at mga medisina ang saklaw ng Zero Balance Billing. Ito yung patuloy natin pag-inspeksyon at pagsiguro na yung ating programa na Zero Billing ay unang-una na nagagampanan ng lahat ng mga ating mga ospital, ating mga staff, ating mga doktor, ating mga nurse, lahat ng ating medical services ay naunawaan kung ano ba yung programa at kung paano makapag-avail ang mga pasyente. Nagpapasalamat po ako na talagang hindi na po kami mag-isip pa kung saan-saan. Ang isipin po namin, ngayon po dahalagaan anak po sa anak namin paglabas po namin.
para ikaw ay mapasok sa isang zero balance billing debt. And there is a PhilHealth circular that says that you had to be part of the indigent sector. Kaya i-interviewin ka, saan ka nakatira, meron ka bang kotse o wala, meron ka bang ganyan. Luma na po yun. Ang current policy ngayon is as long as kayo po ay magpapa-admit sa isang basic accommodation or ward accommodation ng isang DOH hospital, kahit kayo po ay magsasaka o manager, kayo po ay covered ng polisiya. Are government hospitals, but not all government hospitals are DOH hospitals. Sa Tagalog po, ang lahat po ng mga ospital ng DOH ay ospital ng gobyerno, ngunit hindi lahat ng ospital ng gobyerno ay ospital ng DOH. Ano po kaya yung mga ibang ospital ng gobyerno na hindi DOH? Yun po yung mga local government hospitals. Yan po yung mga hospitals ng mga ahensya tulad ng Department of Migrant Workers which runs the OFW Hospital. Yan po yung halimbawa yung Veterans Memorial na ang nagpapatakbo po ay Department of National Defense. At yung nga pong apat na ospital, yung mga sinasabi naming GOCC Hospital. Ibig sabihin po ng GOCC, Government-Owned and Controlled Corporations. Ito po yung ating Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute, Lung Center of the Philippines, at yung ating Philippine Children's Medical Center. Apat lang po sila at nasa Metro Manila. Mas marami po yung mga DOH-owned hospitals, nasa mga running list of 78. Ito pa paliwanag ko, you might be asking me in a bit, unahan na kita, Gretchen. Ano ba talaga ang bilang? There are 87 laws, no? 87 batas na nagsasabi na may DOH hospital. Ang iba pa ho doon ay under construction, I think nasa 5 yata or thereabouts. Tapos kasama sa listahan yung 4 na GOCC hospitals. Kasi ito yung nakakalito, pero yun talagang sitwasyon ng ating batas eh. Hindi po yan pag-aari ng DOH, pero nakaupo kami dun sa kanilang Board of Directors. Universal Healthcare Act natin, kahit hindi ka nagko-contribute, pasok ka pa rin. Saan manggagaling yung pera? Yun yung tinatawag natin na indirect contributor. Yun yung tinatawag natin na mga subsidiya. Yun yung tinatawag natin na sin taxes, di ba? Yung PCSO. Siguro magtatanong tayo, paano nangyari yun? Paano mo babayaran? Kaya nga po, lahat tayo ay membro ng PhilHealth. Meron tayong napakalaking mga benefits na tumaas na ngayon. Halimbawa, pag na-heart attack ka, kailangan mong mag-angioplasty. Yan yung mga buzzwords, Gretchen, di ba? Na parang, pang private lang yan, angioplasty. Hindi po. Nagagawa po yan sa mga DOH hospitals. In fact, ganun kalaki yung package rate ng PhilHealth na kaka-release lang, I think, a few months back or late last year at nag-i-implement na ngayon. Kayang-kayang ilibre pag na-atake ka sa puso. The Cancer Assistance Fund na nakakakuha rin tayo ng assistance para sa cancer patients. There is also many other, shall we say, public health programs. Naalala ko, yung YAKAP program na sinasabi na pinaunlad, in-expand yung primary care ng PhilHealth. Kasi paglabas mo ng ospital, hindi na po yun inpatient, outpatient na yun. Kaya sumasabay, utos rin ng Pangulo yung ating mga PhilHealth package for outpatient, tinataasan rin. Kasama dyan yung PhilHealth YAKAP, which will include per year, 20,000 pesos worth of medicines for every Filipino. And then, I think kung di ako nagkakamali, pati yung mga mammogram, pati yung mga cancer screening, kasama rin doon. And that's outside the hospital. Okay. That is not part of the zero balance billing, but it is a separate package, Gretchen, that all Filipinos who are members of PhilHealth, because all of us are members of PhilHealth, will be able to avail.